Ang kwentong ito ay may 72% ng lahat ng namamatay ay dahil sa mga dragon, subalit ang mga dragon na ito ay hindi nakikita ng nakararami, tanging yung mga nakatira lang sa reverse world ang may kakayahang makakita sa kanila. Dahil dito, ay mayroon lamang iilan ang nagiging sapat na kwalipikado bilang mga witch o mago para makipag-ugnayan sa mga dragon. Isang maganda at sexy na babae na nagngangalang Noel ay isa sa mga witch na ito. Binabaliwala niya ang ilang nerd na nakatingin sa kanya habang siya'y naglalakad sa lungsod. Naabala ang lakad ni Noel ng isang maliit na aso na mukhang rattle, ngunit handa siya dahil may dala siyang treat at narinig ang isang nakakatakot na tawa mula sa malayo habang ang isang masamang lalaki ay nagpapahayag na nahulog si Noel sa kanyang bitag. Biglang lumitaw ang isang tanga na lalaki para ipahayag na ang maliit na aso na mabalahibo ay ang kanyang mahalagang aso na si Oseshi. Ang pangalan ng nerd ay Balgo at gusto lang niyang silipin ang ilalim ng armor ni Noel, ngunit nauwi lang sa pagkasira niya dahil sa sipa ni Noel. Humanga si Balgo kay Noel dahil sa pagiging malakas at independent na babae, kaso ayaw na ni Noel makarinig pa ng salita mula sa kanya at ipinakita niya kung ano ang gagawin niya sa pagkatao nito kung hindi siya aalis. Ang munting stalker na ito ay nagbabala kay Noel na huwag siyang maliitin, ngunit tinapos lang siya ni Noel sa isa pang hampas at pinakain ni Noel ang maliit na alaga at plano niyang humanap ng mas magandang amo para dito at iniwan niya ang aso. Ilang segundo lang ang lumipas, nagtungo siya para magulat sa tungkulin gamit ang isang lumang estilo ng telephone booth. Ang telephone booth na ito ay naglilipat sa kanya sa reverse world na naiwan si Balgo na nagtataka kung saan nagpunta ang kanyang hinaharap na kasintahan. Sa reverse world ay nagtipon ang mga tao para makakuha ng autograph mula sa isang babae na nagngangalang Nini. Nakawala si Nini mula sa mga paparazzi at sinisi niya ang pagiging late ni Noel dahil sa nagtitipon na ang karamihan. Nagmakaawa ang mga tagahanga ni Nini para sa ilang kakaibang request ng kanyang mga fans, kaya tumakbo palayo si Nini kasama ang kanyang kaibigan at nagtalo ang dalawa tungkol sa kung gaano katanga ang tunog ng kanilang mga pangalan, at gusto ni Noel na tawagin siyang Noel-chan. Iginiit ni Nini na itigil na ng kanyang walang ekspresyong kaibigan ang pag-uugaling Hapon, lalo na't hindi pa ito nakapunta sa Japan at nagtapos ang kanilang walang kwentang usapan habang papalapit sila sa lumilipad na tren na halimaw na kanilang sasakyan, pero malapit na itong umalis. Pinilit ni Nini ang sarili niya sa kawawang halimaw, kaya nagpasalamat si Noel kaso nainis ito sa pagtawag sa kanya sa kanyang unang pangalan. Ang tanawin mula sa halimaw na ito ay nagpapakita ng mahiwagang mundo, ngunit ipinapakita rin ito kung gaano kasikat si Nin dahil nakita siya ng kanyang mga baliw na tagahanga mula sa isang di halimaw na tren. Sa isang ahensya ng pamamahala ng dragon na tinatawag na Wingbind, pinasalamatan ni Billy ang mga babae sa pag-ulat sa trabaho at naghahanda ang mga babae para sa isang misyon, kaya inilabas ni Nini ang kanyang malnourished na dragon. Sinabi ni Billy sa mga babae na ang kanilang misyon sa pagkakataong ito ay magiging masaya, ngunit galit si Nini dahil lagi niyang sinasabi iyon pero siya'y palaging mali at si Noel, na may walang buhay na mga mata, ay sinabihan si Nini na tumahimik dahil ang kanilang pagtatalo ay hindi magdudulot ng pagbabago. Napagpasyahan ng mga babae na sumakay na lang sa kanilang anorexic na Pokemon na mga nilalang, sila ay lumipad para makakuha ng experience sa trabaho sa pagsasagawa ng misyon at pabalik sa normal na mundo. Si Balgo ay iniisip lang ang pagkawala ni Noel. Sobrang drama niya, ngunit lumalabas na nalulungkot lang siya dahil hindi niya nakita ang ilalim ng armor ni Noel. Ang kaibigan ng nerd na si Selby ay nagsabi sa kanya na ang baliktad na mundo ay isang fairy tale na kwento lamang, kaya inutusan ni Balgo ang kanyang mabangis na bantay na aso na kagatin si Selby. Si Oseshi ay hindi sumunod sa inutos ni Noel, kaya nagbigay si Selby ng payo at sinabi ni Selby sa kanya na itigil ang paghahabol dito at subukang maging kaibigan niya. Naghinala si Balgo na ang traidor na ito ay gusto rin si Noel para sa sarili niya, ngunit hindi interesado si Selby sa pangit na mga babae. Pabalik sa baliktad na mundo, pinakain ni Noel ang gutom na Pokemon kaso nainis si Nini at gusto lang niyang tumaas ang ranggo at sumali sa isang bagay na tinatawag na Sabers para protektahan ang lungsod ng London. Si Noel na may patay na mukha ay kabaligtaran naman, dahil ayos lang siya sa kung ano ang meron siya. Dumating ang lalaking humingi ng tulong sa kanila at nainis si Nini nang ipakilala siya ni Noel na parang siya ang boss niya. Kailangan ng lalaki ng tulong sa isang rank A na harvest, kaya kailangang umakyat ng mga babae sa isang higanteng kamelyong mukhang halimaw.
Ang halimaw na ito ay may daladalang ubas na kailangan ng lalaki para sa paggawa ng alak, ngunit hindi niya ito magagawa ng mag-isa kung ang isang sibilyan ay humawak sa isang dragon at tiyak na makakakuha sila ng parusang kamatayan. Kapag ang mga dragon ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ay hinihigop nila ang lahat ng negatibong emosyon at nagiging mga masasamang dragon. Si Noel na may pinakawalang buhay na mga mata na makikita mo, ay nagpaalala kay Nini na ang mga mangkukulam ay umiiral para maging tulay sa pagitan ng mga tao at dragon. Dumighay ng malakas ang higanteng kamelyo kay Nini kaya gusto na lang niyang mapabilis at matapos ang misyon, sa kasamaang palad para sa kanya, natuklasan ni Noel na ang mga ubas ay nasa loob ng ilong ng higanteng hayop. Balik sa normal na mundo, wala namang kakaibang nakita si Balgo sa telephone booth at iniisip ng kaibigan niya na siya'y nababaliw na, ngunit sigurado si Balgo na nakita niya ang mga letrang WB sa takip ng manhole. Sinabi ni Selby kay Balgo na bumalik na lang sa pag-iisip tungkol sa mga delikadong bagay ng mga babae, ngunit na-offend si Balgo at sinabi na hindi niya ito titigilan at bigla na lang sumabog ang kaibig-ibig na maliit na si Oseshi, at nagulat si Balgo dahil ang natira lang ay ang cute na katawan ng kanyang alaga. Ang mas nakakabaliw ay ang lumabas sa maliit na aso ay isang higanteng itim na dragon at balik sa baliktad na mundo, ang mga babae ay nangunguha ng ubas na parang sipon ng halimaw nang makatanggap sila ng tawag mula kay Billy. Hiniling ni Billy na tapusin nila ang pag-aani sa sandaling iyon dahil kailangan niyang gawin nila ang isang pagpuksa. Tumanggi si Noel dahil sa tingin niya ay kalahati lang ang tulog ni Billy at hindi niya sila uutusan sa isang kaso ng pagpuksa kung nasa tamang pag-iisip siya. Narinig pa rin ni Billy ang mga hangal na babae at ipinaliwanag na abala ang Saber sa isang pagsasanay. Alam ni Nini kung bakit sila ang pinili niya at ito'y dahil sila ang pinakamalakas na pipers na umiiral. Habang nagbabalik sila, nagiging malinaw na wala silang oras para makabalik gamit ang phone gate kaya naisip ni Nini na gumamit sila ng tinatawag na coin gate. Nagtataka si Noel kung bakit excited si Nini ngunit halata naman. Ipinaliwanag niya na gusto niyang iligtas ang London at pansinin sila ng lahat para ma-promote siya sa Sabers. Inilabas ni Noel ang barya kaya binaril ito ni Nini at nagbukas ito ng gate at pabalik sa mundo na tama ang ayos. Tumatakbo ang mga lalaki para sa kanilang walang silbing mga buhay kaso hindi nila makita kung sino ang nagbabantang tapusin ang kanilang mga buhay. Nangako si Balgo na protektahan ang kanyang maliit na kaibigang si Oseshi. Ngunit para itong stuffed animal na wala ng laman sa puntong ito at naramdaman ng mga lalaki na malapit nang magtapos ang kanilang mga buhay, subalit dumating din naman ang mga babae sa tamang oras. Nakita nila ang Dark Dragon kaso hindi nila maintindihan kung ano ang ginagawa nito sa gitna ng London. Sinubukan ni Noel na alamin kung paano ito nakapagtago hanggang sa lumaki ito ng ganito, ngunit nagulat siya nang magsimulang magsalita ang dragon. Direktang tinawag ng dragon si Noel at hiniling na makita ang ilalim ng kanyang armor. Agad na naintindihan ni Noel na iyon ay mga salita ni Balgo at hiniling niyang lumabas ito. Nabigla si Balgo nang makita na ang kanyang hinaharap na asawa ay lumilipad kaso nagagalit ito. Ipinaliwanag niya na ang pakikipag-ugnay sa dragon ay may parusang 100 taon o mas malala pa, at ito ang parusang kamatayan at mukhang walang utak si Balgo dahil hindi niya naintindihan ang babala niya. Hindi niya maintindihan kung bakit nagagalit ito sa kanya at iniisip lang niya na ang galit na mukha niya ay sobrang cute. Inasar ni Nini ang kaibigan niya tungkol sa lalaki, ngunit hindi interesado si Noel sa biro at nagpa siya na susundin niya ang batas at tatapusin ang buhay ng lalaki. Napansin ng mga babae ang tambak ng balahibo ni Oseshi at ipinaliwanag ni Noel na ito ay tuta ni Balgo na mahal niya. Napag-alaman ni Nini na ang madilim na dragon ay isang disguiser. Isang dragon na gumagamit ng bangkay bilang disguise at nagiging kung ano ang katawan. Nanggigil si Balgo para makuha ang pansin ni Noel, pero hindi makapaniwala ang kaibigan niya kung gaano siya kasaya kahit nakakamatay lang ni Oseshi. Nasa matinding pagtanggi pa rin si Balgo at sinasabi niyang buhay pa rin ang maliit niyang alaga kaso medyo malambot lang. Sinabi ni Selby na ang dragon ay talagang kinain si Oseshi mula sa loob. Subalit nagulat si Balgo na nakikita ng kanyang kaibigan ang hindi nakikitang bagay at nagmadali si Nini na protektahan ang mga lalaki at iniwan ang dragon kay Noel. Maingat na binabantayan ni Noel ang kanyang device, ngunit ipinahayag nito na may isa pang dragon. Subalit huli na at dahil nakarating na si Nini sa mga lalaki, doon ay agad na lumabas ang isang dragon mula sa katawan ni Selby na lubos na nagpapagulat kay Nini.
Sinubukan ni Noel na magmadali sa pagpunta sa kanyang kaibigan kaso hinarang siya ng monster level na si Osashi. Nainis si Selby dahil nasira ang kanyang plano na kainin silang lahat, pero hindi na makita ni Balgo ang dating malapit na kaibigan at sinabi ni Selby kay Balgo na tumakbo dahil gusto lang niyang kumain ng witches para maging immortal. Pinapapaputok ni Nini ang kanyang sandata sa kalaban na ito at sinubukan na ipaliwanag na ang sinasabi niya ay isang myth lamang. Gusto ni Selby na alamin ito para sa kanyang sarili, ngunit dumating si Noel sa tamang oras para iligtas si Nini. Humingi ng tawad si Noel dahil sa pagiging huli, subalit ipinaliwanag niya na inalagaan niya ang monster na si Osashi na gustong makita ang kanyang mga plot armor. Ibinunyag ni Noel na muntik nang masagasan sina Balgo at Selby ng tren noong sila'y 7 taong gulang pa lamang. Sinubukan ni Selby na protektahan si Balgo at malubhang nasugatan, iniisip ni Nini na iyon ang oras na kinuha ng dragon si Selby bilang disguise, gayunpaman ang isang dragon na nagtatago sa mga tao ng ganoong katagal ay lubos na mapanganib. Biglang hinabol ni Selby ang mga ito at pinabagsak si Nini sa lupa at kasunod naman na tinamaan si Noel at ibinagsak si Nini malapit kay Balgo, kaso lalong nainis si Nini nang tanungin siya ni Balgo kung okay lang siya kahit na halatang hindi siya okay. Iniisip ni Nini na dapat ay tumakas na siya matagal na, pero ipinaliwanag ni Balgo na hindi niya kayang iwanan ang isang tao at dumating si Monster Selby at sinabi kay Balgo na umalis sa daan para makain niya si Nini. Hindi makita ni Balgo ang dragon ngunit labis siyang natakot sa presensya nito. Sinabi ni Selby na kapag siya'y naging immortal sa pamamagitan ng pagkain kay Nini ay handa na siyang patawarin si Noel. Ganap na nawalan ng pag-asa si Nini habang inaatake siya ni Selby pero nagulat siya nang makita na niligtas siya ni Balgo. Sumisigaw sa sakit si Balgo habang siya ay labis na nasasaktan. Kaso nagulat siya nang sa wakas ay nakikita na niya si Monster Selby at pinaalalahanan siya ni Nini na si Noel lang dapat ang kanyang ililigtas, at si Balgo ay nagiging excited lang sa tuwing naririnig ang pangalan nito. Gusto lang ng hari ng sablay na patuloy na pag-usapan nila si Noel, pero mabilis na tinuro ni Nini na marami siyang dugo na nawawala at gusto ni Selby na sumuko na lang si Balgo, ngunit ipinakita ng maliit na nerd na may potensyal siyang maging bayani dahil tumanggi siya. Inihayag ni Balgo na ang taong ayaw niyang iwanan talaga ay si Selby. Sinubukan ni Monster Selby na ipaliwanag na ang tunay na Selby ay namatay noong 9 na taong gulang siya at suot-suot lang niya ang katawan ni Selby at kumilos na parang siya ito sa buong panahon. Itinuro ni Balgo na itong dragon ay naging Selby ng 10 taon at nangangahulugan ito na siya ay naging Selby ng mas matagal pa kaysa sa tunay na Selby. Palagi niyang itinuring itong pekeng Selby bilang kanyang matalik na kaibigan, kaya tumanggi siyang iwanan siya ngayon. Malinaw na hindi naiintindihan ni Balgo ang sinasabi ni Dragon Selby kaya nagpasya si Selby na kailangan niyang tapusin na rin ang buhay niya. Sa kabutihang palad, lumitaw si Noel mula sa kawalan at ipinakita na siya ang pinakamakapangyarihang tao sa anime na ito dahil madali niyang tinalo si Selby. Nagulat si Balgo nang tawagin siya ng kanyang reyna at mas lalo pang nagulat nang sabihin nito na ang ginawa niya ay medyo cool. Halos hindi makagalaw si Dragon Selby ngunit lumipad siya sa langit at gumawa ng huling pagtatangka sa pag-atake. Sa gulat ng lahat ay nagpasya si Noel na tanggapin ang damdamin ni Balgo, isang panalo para sa mga simps at habang inihahanda niya ang kanyang sandata, ginamit niya ang isang atake na tinatawag na Absolute Dragon Shatter, at sumabog si Selby sa milyon-milyong piraso. Labis na humanga si Balgo sa kanyang reyna, pero medyo nagulat siya nang makita na sumabog ang kanyang kaibigan at akala niya ay magkakaroon ng pagkakataon na mailigtas si Selby, ngunit ipinaliwanag ni Nini na sila ay mga mangkukulam at ang trabaho nila ay patayin ang mga dragon at tapos na ang kanilang gawain. Balik sa headquarters, galit na galit si Nini sa isang bagay at ipinaliwanag ni Billy na si Balgo ay nakasalamuhan ng dragon sa loob ng 10 taon at kakagat lang din siya ni Selby, kaya ito'y naging isang bagay na tinatawag na Dragonclad. Galit pa rin si Nini at iniisip niya na dapat lang siyang makakuha ng parusang kamatayan at ipinaliwanag ni Billy na ang mga Dragonclad ay mahalagang mga dragon din kaya kailangan nilang panatilihin si Balgo doon, at plano ni Billy na ipasa ang responsibilidad na ito sa mga babae at sinabihan niya sila ng good luck. Nakakagulat na buhay pa rin si Osashi at tila bahagi rin siya ng dragon, gusto pa rin niyang makita ang ilalim ng armor ni Noel. Kaya sinubukan ni Balgo na ipaliwanag na hindi niya alam kung paano natutunan ni Osashi ang mga salitang iyon.
Ilang sandali pa ay pinakain ni Noel ang kanyang kakaibang mga halaman at tumanggap ng papel mula sa gutom na si Manon. Naroon din si Balgo at labis na humanga sa kung gaano ka-adorable si Osashi. Pinasagot ni Noel kay Balgo ang tawag mula kay Nini at nalaman niyang galit na naman si Nini. Napasama si Noel sa balita at hindi si Nini, kahit na iniisip ni Nini na siya ang gumawa ng karamihan ng trabaho at nagpaulan si Nini ng galit kay Balgo, ngunit sa kabutihang palad para sa kanya ay napunta ang kanilang pansin sa isang mensahe mula kay Billy. Tinanggihan ni Noel ang alok ng trabaho ni Billy dahil Sabado, ngunit ipinahayag ni Billy na ang trabahong ito ay nagkakahalaga ng 5 beses ng bayad sa puntos. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na recap.